mas rampant yung patayan sa NPA at recruitment sa kabataang Pilipino Ba't hindi pa panagutin? Minsan, ang kalaban mo mismo sa debate, magtatanggal ng budget sa'yo mismo sa House of Representatives, mismo mga kongresista, nakita naman sa litrato, kahit hindi ko na i-explain sa inyo, related sa CPP-NPA. Lastly, hindi ko isinasabi ito bilang miyembro ng gobyerno, sinasabi ko ito sa inyo lahat bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at Kabataan Party List sa UP, na wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi ang aming mga kaalyadong grupo. At ang masabi ko sa inyo, kailangan na nating wakasan ito ngayong panahon na ito. Humina na yung New People's Army, ang nilalakasan nila ngayon ay ang recruitment nila sa hanay ng mga mag-aaral at ng mga kabataan to replenish their ranks now. Bakit kapag merong namamatay sa fraternity, every year o every other year, nagkakagulo ang buong bansa at ang ating gobyerno patungkol sa anti-hazing law? Nasa ng listahan ng mga opisyal ng fraternity na yan. Sila ba ay pinatawag ng school administrator? Mas rampant yung patayan sa NPA at recruitment sa kabataang Pilipino Ba't hindi pa panagutin yung mga kolehiyo at universidad na inaalaw ang recruitment sa kanilang paaralan? Diba? Hindi pwede sabihin na academic freedom. Academic freedom. Being an NPA, being a terrorist, training the youth, recruiting the youth to become a violent extremist, that is not part of academic freedom. Pumapatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA Doon ang galing sa school nyo. Hinayaan nyo lang sa kaka-banner nyo ng academic freedom. Isang example ko, nung nag-aaral ako sa UP, sa blackboard mismo namin nakalagay, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Wala naman makakomment. Siyempre, ba't ko kukomentan? Teacher namin yon, grade namin yon. Hindi rin magkaalaman kung sino naglalagay nun every twice a week do sa blackboard namin, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Pangalawa, yung aking asawa, si Congresswoman Cardema, nung kami ay nasa UP, bigla na lang nagka-field trip yung klase niya sa UP Diliman. Walang waiver, walang insurance, kahit yung tig 20 pesos na insurance, wala. Bigla na lang nagdatingan yung mga jeep, dinala sila sa Cavite. Ayun, nandun sila pinatulog sa picket lines. Tapos tinetext na lang ako na kinakabahan sila doon dahil nandun ang AFP at PNP. Talagang isinusubo ng ibang profesor yung mga estudyante para pumunta sa ganung lugar. Kapag nagkagulo, ang sisisihin na naman gobyerno. Yun ang kalakaran at ibang nangyayari sa ating bansa. Walang pakialam o yung mismong guro ang nagsasama at naghihikayat sa ating mga mag-aaral. Kaya doon sa letratong yon, hindi ko naman ginawa yung letratong yon. Na yung napatay na NPA sa Laguna, leader ng Kabataan Party List sa UP Los Baños, kasama mismo niya sa litrato yung kongresista ng Kabataan Party List. Paano ko naman sasabihin sa sarili ko na red tagging yun kung kakilala mismo nung kinatawan yung NPA na napatay? Kasama mismo niya. Katabi mismo niya sa mga rally sa Laguna. Yung isa pa, paano masasabi nung dating kongresista ng Bayan Muna na huwag silang i-red tag, huwag silang i-attach sa NPA? Tapos ang kakalabasan, yung youngest daughter mo pala, yung anak mong babae, NPA, napatay as NPA during your term as Congresswoman ng Bayan Muna. Paano mo ipapamuka sa AFP, sa PNP, sa Sambayan ng Pilipino na hindi totoo yung mga litrato, mga facts na yon? Yun yung nakakainis dahil bilang miyembro ng National Youth Commission, kailangan namin ipatupad yung Youth and Nation Building Act. Dalhin lahat ng inyong mga anak, apo, pamangkin, lahat ng mag-aaral, punta sa pagpapalakas ng ating bansa, suporta sa gobyerno, tutulungan para mapalakas ang ating institusyon, ang ating gobyerno. Tapos, minsan ang kalaban mo mismo sa debate, magtatanggal ng budget sa'yo mismo sa House of Representatives, mismo mga kongresista, nakita naman sa litrato, kahit hindi ko na i-explain sa inyo, related sa CPP-NPA. Lastly, hindi ko isinasabi ito bilang miyembro ng gobyerno,
Sinasabi ko ito sa inyo lahat bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at Kabataan Party List sa UP na wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi ang aming mga kaalyadong grupo. At ang masabi ko sa inyo, kailangan na nating wakasan ito ngayong panahon na ito. Humina na yung New People's Army. Ang nilalakasan nila ngayon ay ang recruitment nila sa hanay ng mga mag-aaral at ng mga kabataan to replenish their ranks now. Yung lahat ng naging gains ng ating gobyerno, ng ating lipunan sa pagpapabaksak sa NPA from 89 guerrilla fronts 5 years ago to 13 guerrilla fronts na lang ngayong panahon na to, mawawala lahat yung gains na yan ng ating lipunan kung hahayaan lang natin mag-recruit sila ng mga bagong miyembro. At tayo, magre-react lang tayo pag ang na-recruit na pala ay ating anak, apo, mangkin at kakilala. Bilang isang society, bilang isang law-abiding society, kailangan ngayon sa tulong ng ating mga institusyon ng gobyerno, ating senador, ating senado, ating AFP, PNP at mga kaalyado, kailangan nating tulungan wakasan ang recruitment sa hanay ng kabataan para hindi na maipasa ang problemang ito sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nandito po ang mga susunod na magsasalita, mga mismong dating NPA na mismong kaalyado, mismong membro nitong mga youth organizations na ito, ma-explain po nila ng ayos.